Kilalang bagman umano ni Vice President Sara Duterte na si Ramil Madriaga ang plano umanong pagpapatalsik sa pwesto at pagpapapatay ay Pangulong Bongbong Marcos para pumalit sa kanya ang Vice Presidente. Sa sulat kamay na liham na ibinigay ng isang source sa GMA News, inilahat ni Madriaga na hinayaan ni dating Pangulo Rodrigo Duterte na tumakbo si Marcos sa eleksyon 2022 katambal si Sara Duterte. Pero balak anya nilang kunin ang pagkapangulo kay Marcos sa 2025 para mapalawig ang control ni Vice President Duterte sa gobyerno at gagamitin lang na political tool si Marcos. Inihayag mo ng dating Pangulo ang planong pagpatalsikin si Pangulong Marcos sa 2025 para maluklok sa pwestong busy upang makatakbo ulit siya sa 2028. Tinatasan din umano si Madriaga na humanap na mga nais makibahagi sa plano, kabilang ang mga kriminal at kahit ang mga sindikato, at sakaling magkaroon naman ng gulo ay dito na magsasagawa ng kudeta ang militar. Sinabi rin anya ng dating Pangulo na alam ni Pangulong Marcos na bababa siya sa 2025 at ibibigay ito sa Vice President at ipapapatay nila ito kung hindi bababa. Nako, grabe no? Mga kababayan, yan yung nangyari, sabi rito. Pag si Martin magbigay ng mali-maleta ba sa iyo, Boss Mike? Paanong gagawin mo? Siyempre katulad din kay Sara. Di ba? Dapat kung ano yung treatment ko kay Sara, ganun din kay Martin. Wala naman silang pagkakaibang dalawa eh, di ba? Parehas naman silang magnanakaw eh. Alangan na maiba pa yung treatment ko kay Sara at saka kay Martin. Wala na! Parehas na yan, oo, di ba? Ganun lang yan. Kung sino mas malaki, ayaw ba ninyo yun? Kung sabihin ni Martin magkano bigay sa'yo ni Sara Duterte? 3 maleta po, Congressman. O sige, gagawin ko ng 5 yan. Ayaw nyo pa? Gagawing 5? Di madadagdagan yung kita nyo. Kailan nyo po i-deliver, Kong? Speaker, kailan nyo i-deliver? Ganun agad, di ba? Putik na 5 maleta na yan eh. Kong, isakay nyo sa Land Cruiser. Di ba? Sakay nyo po sa Land Cruiser, Kong. Tapos, dali nyo na rin ho yung ORCR at open deed of sale. Oo, hindi nyo na ho pwedeng iuwi yung Land Cruiser. Kulay puti sana. Di ba mga kababayan? Akin na lang yung Land Cruiser. Tapos inyo na lahat yung kung magkano laman nung mali-maleta na yan. Di ba no? Sige, tuloy. Subukan ng GMA News na makuha ang panig ng Vice Presidente hinggil dito pero dati na niyang itinanggi na nagtrabaho para sa kanya si Madriaga. So ngayon mga kababayan, kung ipagtatagni-tagni natin, pagtagpi-tagpi natin, natandaan nyo ba yung nagsisigaw si Digong kahit na hirap na? Eto ho. Pumapasok kayo ng alanganin. Mr. President, baka susunod ka sa dinaanan ng tatay mo. Kita nyo mga kababayan yung mga salita ni Digong? Di ba? Pag ikinonekta ninyo yung pahayag ni Ramil Madriaga, yung pahayag ko, mga kababayan, tignan nyo. Di ba? Yun eh. Kung ano yung pahayag namin ni Ramil Madriaga, parehas eh. Di ba, no? Oo! Di ba? Paparapol na lang natin na Hernandez, Pagadora yung Kia Pride ko. Di ba, no? Legit yung statement ni Ramil. Ayan na, Diyan ako takot. Ayaw ko mangyari sa iyo yan. Kita nyo? Pabor lang ako namang nagmamakaawa kasi it will divide the nation. Kita nyo? Nakita nyo mga kababayan ko? Nakita nyo? Pabor lang. Ano yung pabor na hinihingi niya? Bumaba ka sa pwesto, Mr. President. Ipalit mo yung anak netong putang inanto. Grabe, no, mga kababayan ko? Yun.
Oh, ano ba yung pabor na hinihingi niya? Pabor na ipalit na si Sara Duterte bilang presidente. Di ba, Eliza? Buti na lang dumating si Eliza. Pag nakikita ko si Eliza, nabubuhayan ako ng pag-asa. Para bang eto na yung pag-asa ko? Oh. Oo, si Eliza. Di ba, no? Ano? Tugma yung sinabi ni Sir, Tato, yung sinabi ko, hindi. Yan na nga yun. Tugmang-tugma nga kami. Kaming tatlo, ako unang nagsabi niyan. Sumunod lang, di ba ay tiyang sino? Si Manong Ramel. Ako talaga original. Oh, ito na. Sorry naman, oh. At pabor lang ako namang nagmamakaawa kasi it will divide the nation. Diba? It will divide the nation daw. Pabor lang ako'y nagmamakaawa. Mr. President, bumaba ka na. Kasi kapag ka daw hindi ka bumaba, pipilitin nila. Lahat gagawin ni Digong, mapababa ka lang. Mukha yatang nagkamali ng tansya itong matanda. Akala niya, mapapababa si Pangulong Bongbong. Kaso nga, hindi. Nga mga kababayan. Hindi kinaya yung utak ng isang Marcos. In-underestimate niya si Pangulong Bongbong. Di ba sabi niya weak leader? Nawala na nga yung mga pambabas nila O ano na? Nasasabi niyo pa ba yung weak leader? Nasasabi niyo pa ngayon yung weak leader si Bongbong Marcos? Anyari? Akala ko ba weak leader? Abay, banggitin niyo ulit na weak leader. Pa-weak leader, weak leader kayo ng weak leader. Asan na ngayon yung weak leader nyo? At nasan na ngayon yung nagsabi na weak leader, di ba nasa dahig na? Nakakulong na yung nagsabi ng weak leader si Pangulong Bongbong. Ano kayo ngayon? Mga uto-uto kasi kayo ito na. At madugo itong panahon na ito. Nako, ayan na, madugo. Kita nyo, di ba? Sinabi nga ho na mag-arkila ng mga goons, ng mga sindikato, ng mga kriminal, para ho likidahin, patayin si Pangulong Bongbong Marcos. Yan ang plano ng matandang putang inanto. Pumatay ng isang mabuting presidente. Ayan ho. Aloy. Pag pinilit mo ito, lalabas ka ng Malacanang kagaya noong panahon na pinalayas kayo. Kita nyo mga kababayan? Ganyan mga kababayan ng banat Pag pinilit daw, mga kababayan, sisiguraduhin ni Digong na mapapalayas, mapapalabas ang pamilya ni Pangulong Bongbong Marcos na katulad ng kanyang ama na si Apo Lakay na itinaboy. Yabang netong matanda na to mga kababayan. Yabang Ganon daw mangyayari sa pamilya ni Pangulong Bongbong. Ano nangyari ngayon? Mukhang yata nabaliktad Si Digong ho ang napalayas sa Pilipinas. Si Digong ho, mga kababayan, ang naitaboy sa Pilipinas. Ayun! Nandoon, Maring Joji. Nasa dahig. Diba? Back to you. Parang ganun ang nangyari. Yung sinasabi mo, yung binabanta mo na mangyayari kay Manong Bongbong, ayun, sa'yo nangyari. Tapos nang gagalaiti yung mga bobo na mga DDS. Hindi, mga DDS nang gagalaiti. Di ba? Nang gagalaiti yung mga DDS, bakit? Yung kanilang phone nadala Hindi nila akalain na yung sinasabihan na weak leader, yung pala, yung magpapakulong daw kay Digong. Anyari? Kala ko ba weak leader?
Anyari, akala ko ba Duterte lang ang malakas? Akala ko ba Duterte lang ang sakalam? Ano nangyari? Alicia Duran, ha? Michael A. 'Di ba? Iyakan na ba tayo mga ka-DDS ko? Manang Aimee nyo, umiiyak na. Ayun na nga. 'Di ba? Nag-iiyak si Manang Aimee kanina kung ano-ano sinasabi. Pero halatang halata naman sa mukha niya na nagsisinungaling siya. Habang nagsasalita siya, tinititigan ko siya. Oo, tinititigan ko yung ilong niya kung diretso pa. Hindi na ho pumaling na naman, gumana na naman yung ilong niya. Diba? Tuloy. Yung mga auto, yay! Yung mga auto, yay! Yung mga DDS, yay! Yung mga bobo, yay! Mga baliw no? Mga baliw. Alam ninyo, kung hindi na talaga ito mapigilan, Alin ba? nandyan ang military pati police Kita nyo mga kababayan ko. Sabi ko sa inyo dinamay na ho yung mga military at mga pulis para daw magkudita. Grabe no mga kababayan, ano? Tugmang-tugma talaga mga kababayan sa mga expose ni Ramil Madriaga. Diba? Tugma yung mga kwento ko sa inyo, mga kababayan ko. Tugmang-tugma yan. Malayong hindi sasapul at aangkla ay Morena. Uy, siya lahat ng mga bagong dating, mag-like muna kayo. Henry Lim, Dolores Dizon, Ami Ponce, Michael Alwag, ay Morena, Raquel Reyes, Reynes, si Kaysa Fer, mag-like muna kayo. Pacquiao Beats. Ay, tiyang, hindi sila nagla-like, Mark Ron Enriquez. Tuloy. Kinig kayo na pinalayas kayo. Alam ninyo, kung hindi na talaga ito mapigilan, nandyan ang military pati police, makinig kayo. Pag-aralan ninyo kung ano yung pinapakain nila sa taong bayan. Kita nyo mga kababayan ko. Lahat kasi ng mga gawin ni Pangulong Bongbong Marcos ay wala na. Alaysa, thank you naman Alaysa, alam mo na thank you. Diba? Alam niyo na, kasi lahat na lang unang gawin ng gobyerno noon, nung panahon na yan, para bang naramdaman ni Duterte na putik na yan, yung kinikilos ng gobyernong to, walang planong bumaba sa pwesto. Di ba? Siguro. Naramdaman niya na, putik ka, mukhang hindi talaga bababa sa pwesto si Bongbong hanggang 2025 lang dapat yan Yung matitira para sa anak niya na parang hati ba? Parang ganun may kasunduan na, hati kayo dapat yung 3 taon, ikaw, Bongbong Marcos. Yung kalahati, si Sara Duterte naman. Putik na yan, matindi. Kaya pala, yung mga DDS, nanggigigil sa pangako ni Duterte na bababa ng kusa si Pangulong Bongbong Marcos. Mali sila ng pagkakaunawa yata. Akala nila mga kababayan ala-erap lang yung si Pangulong Bongbong no? Hindi nila alam. Brinini. Matalino mga kababayan. Matalino. Nako mga kababayan, yari na mga kababayan ko. Tuloy. At pagka nakita ninyo kung ano ang mali, you correct it. Nasa inyong kamay na yan. Nagpahiwatig ka lang. Ang problema, walang sumunod sa'yo. Kaya alam nyo mga kababayan, yung mga sumasali rito sa grupo ng mga Duterte,
Mga kababayan, nasisiraan na ng bait.